sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop, very merciful, Joel Porlares, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga kay PNP Chief General Romel Marbil. Abay, bagamat hindi pa po kinukumpirma ng Philippine National Police, abay, marami pong mamagulang ngayon sa mga international schools ang nababahala. Kaugnay po dito mabiga sa reported na kidnapping na isang 14 years old na estudyante po mahabigan ng British School of Manila. Diyan po sa may Tagiga. Grabe, ano po ha? Abay, hindi pa malaman tuloy dahil ayaw pang kumpirma ng PNP ng anti-kidnapping group. Sino nga ba ang chief ng anti-kidnapping group ngayon, General Gina Fajardo? Abay, alam po niyo mahabigan ni last week may babala ang PNP Aviation Security Group, ABSECOM, ha? Abay, sila po ay nagbabala dito sa issue ng kidnapping. Abay, last, ano ba ngayon? January, ayan. Abay, meron po tayong personal na attempted, naalaman na attempted kidnapping po mahabigan sa may Nueva Ecija. Ang lupit, ha? Abay, hinarang po dan sa unahan ng kanyang sasakyan pagkatapos binangga pa sa likuran. Mabuti na lamang po may presence of mind mahabigan ni sila po ay ayan, walo General Marbil yung lumabas dun sa sasakyan ng mga kriminal, ha? Abay, pilit binubuksan yung pintuan, magkabilang pintuan nung sasakyan ng supposed to be victim. Pagkatapos pinapalo po ng 45 yung salamin. Buti na lamang po ay bulletproof yung kanyang sasakyan. Ayan, natakasan po nila mahabigan yung mga ito'y hinihinala pong attempted kidnapping yan. Pero itong nangyari, ha? Abay, lumilitaw po mahabigan na meron pa dito sa batang kinidnap dyan sa may British School. Abay, ito, kumakalat na sa social media yung picture ng bata. Ayan, sana huwag na ikalat yan. At yung hindi liit, isang daliri po ng bata, mahabigan pinutol. Diyos ko, totoo kaya ito. Kaya dapat ma-confirm natin sa anti-kidnapping group ng PNP General Marbil, ha? At sinasabing humingi ng ransom. Ang laki ng ransom naman, ha? Siguro di kakayanin yung kung $20 million, ha? At parang patindi ang mga kidnappers ngayon. Abay, ginagaya ng mga kidnappers dun sa naalala po niyo yung kidnapping sa UK, ha? 1980s yata yan o 70s pa. Yung apo nung oil magnate na si Paul Getty, mahabigan, kinidnap yung kanyang apo. Apo ba o anak, ha? Apo, ayan. Abay, tinapyasan po mahabigan, pinutol ang tenga. Isang tenga at saka ipinadala po dun sa oil magnate na si Paul Getty, mahabigan. No choice kundi magbayad ng ransom po, mahabigan, ang pamilya ng kidnap victim. So ang tanong ngayon, what is happening to our country, General Sir? Damdaming Bayan.
Ang famous quote ni dating Vice President Emmanuel Pelaez nung siya ay ambusin naman sa Quezon City. Ay, nako talaga. So, ano ba ito, ha? Abay, bahagi ba ito ng fundraising, ha? O anong grupo ito, ha? At yan po ay nangyari dyan sa BGC Mahabigan, ha? Yan, sa may McKinley BGC sa may Taguig. Grabe, ano, ha? Pagkatapos, marinig din natin na sabi ng dating Pangulong Digong, si BBM magdideklara ng martial law yan, tulad ng kanyang tatay, ha? Para manatili sa Malacanang kahit tapos na ang kanyang termino sa 2028. Ayan, abay, nagsalita naman ng Apo Executive Secretary Lucas Bersamin, ha? At ang sabi po, Mahabigan, yung pong sinasabi ng dating Pangulong Digong sa isang rally ay one-man fake news factory. Ayan, tinawag po na sinungaling, ha? Ang dating Pangulong Digong. Pero siguro yung mga sinasabi ngayon dating Pangulong Digong, masanay na tayo sa kanya. Marami dyan, joke-joke. Ha? The order is dead or alive. Ano ka mo, Dong? The order is dead or alive. Chill-chill lamang po, ha? Damdamin Bayan. Samantala, nako, eto malungkot na balita mga misis, next month, Marso, ha? Abay, magpapatupad daw po ng taas singil ang Manila Electric Company. Abay, bakit, ha? Kung kailan naman tag-init na naman ng Marso, mahabing kung kailan po kakailanganan natin ng magdamagang andar na electric fan, aircon, abay, saka magpapatupad po ng taas singil ang Manila Electric Company. Bakit, ha? Nasaan ka? Energy Secretary Lutilia, ha? Yan, dapat pinapalitan na rin. Damdamin Bayan. Yung mga nagtatanong, abay, bukas po ay 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Abay, ito po ay anong pronouncement ng Malacanang, Miss Let, ha? Ito ba ay special working holiday ba? Abay, kasi hindi naman dineklarang holiday. Pero ang mga Catholic schools po, Mahabigan, ha? Abay, sila po ay nagdeklara ng sariling holiday. Walang paso ang mga Catholic schools at mukhang lalok sila sa isang rally. Ayan, bukas, 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution dyan po sa may EDSA Shrine. Damdamin Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Pero ang lupit naman nito, ha? Yung mga golfers dyan, ha? Alam po nyo, Mahabigan, alam nyo ba na merong sex video ngayon na kumakalat, ha? Ito po ay sex video ng isang golfer. Yung mga golfers dyan, ha? Abay, bossing Sergio Ortiz Luis, ha? Ayan, sex video po, Mahabigan, na isang golfer, ha? At saka isang caddy. Naku, Diyos ko, Mahabigan, ha? Abay, kalat na yata ito sa buong golf club dito sa Metro Manila at makalapit na probinsya. Yan na nga bang sinasabi natin, ha? Kayo talaga masyado kayong naughty. Damdamin Bayan. Babalikan natin yan sa ating espesyal na balita, ha? Good morning nga pala kay Judge at kay Fiscal, ha? Yung special na balita natin last week, yung may illicit affair. Ang lupit naman pa ito, ha? Abay, yung palang kernel, ha? Na Mr. ni Lady Fiscal, abay, nagsumbong, Mahabigan, dinitalya yung mga nako niyang ebidensya, ha? Nagsumbong sa palasyo ng Malacanang, nagsumbong pa sa Supreme Court. Damdamin Bayan. Alamin nga muna natin ang report mula sa Malacanang, Aris number 14. Ano ang latest sa palasyo ng Malacanang ngayong araw ng Lunes? Ano ang schedule ng Pangulong Bongbong Marcos, ha? Magdideclare nga ba siya ng martial law? Pero in fairness ng Dong, ha? Ayan, yan nga ang iniiwasan ng pamilya Marcos ngayon, yung
Kaya tuloy sabi sobrang bait naman ng Presidente Bonget, ha? Dapat nagagalit din, ha? Alam po niyo mahabigyan doon sa mga aligasyon kasing diktador, ha? Ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Yan na ayaw na mababanggit din ng Pangulong Marcos, kaya medyo hindi magaspang magsalita, ha? Ayan, ingat na ingat, ha? Kasi pagka nagsalita na, ginagaya na ang tatay niya, ayan, baka maging diktador din yan. Mga ganun ba? Kaya sa sobrang ingat naman sobra naman yata ang bait. Daming bayan. Aba, may guest of honor pala ang Pangulong Marcos sa Malacanang ngayon, ha? Taga Davao ba? Hindi. Taga Palau. Ayan, presidente ng Palau dadalaw daw sa Malacanang ngayong araw. Ano ba meron dun sa Palau, ha? Alamin natin, report mula kay Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, bibisita nga si Palau President Surangel Whips Jr. sa Malacanang ngayong umaga. Nasa Pilipinas si Whips para sa 2 araw na official visit at nakatakdang makipagpulong ang Palau leader kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan inaasahang tatalakayin ng mga ito ang kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan, gayon din ang may kinalaman sa larangan ng fisheries, people-to-people ties at iba pa. Inaasahang mapag-uusapan din ng dalawa ang iba pang regional concerns at pagsusulong ng partnership sa health at labor sector. Nasa may 3,000 daw ang mga Pilipinong nasa Palau at bumubuo sa 17% ng populasyon sa nasabing bansa. Mamayang hapon, Lakay, nakatakdaring mag-courtesy call si Japan Defense Minister Nakatangi Gen. At manunumpa naman sa tungkulin ngayong umaga si Jay Ruiz bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office. Ayan. Isa-isahin nga natin. Ano ba meron dun sa Palau, ha? Ayan, marami ba tayong mga doon? Marami ba tayong mga OFW sa bansang Palau, Miss Let? Nasa 3,000 Lakay pala ang mga Pilipino doon. Aba, marami-rami rin, ha? Oo, na-check ko nga yung mga trabaho doon, Lakay, mga pang-opisina. Talaga, ha? Mga white collar job, ha? Ganyan. Oo, Lakay, mga architect, ganyan. Parang sa Vietnam, sikat ang mga Pinoy sa Vietnam kasi mga Pinoy doon mga architect, mga engineer, ayan, at mga hotel entertainers. Oo. Unlike sa Middle East, ang tingin sa atin sa Middle East mga caregivers, ayan, DH, ayan. Anyway. So hindi natin masyadong naririnig sa Palau, pero ayan, okay pala yung mga Pinoy doon. Actually, marami yata na doon na nakatira nabasa ko kanina, maraming Pilipino na kasama na yung kanilang pamilya doon. So mukhang maganda rin ang pamumuhay doon, Lakay. At mamayang hapon kamo Prime Minister ng Japan. Oo, Lakay. Ayan, Japan Defense Minister Lakay. Naku, tama. Nakatangi Gen. Aba, matagal na pa nung tama-tama kasi alam mo ang Japan ngayon Missilet, ha? Abay, yung dati nilang tora-tora ng mga eroplano, abay, meron silang mga invention ngayon ng mga modern fighter jets, ha? Mukhang talo pa ang modern fighter jets ng China, Russia at Amerika ngayon, ha? Baka bibili tayo dyan o kaya bebentahan tayo, aalukin tayo. Defense Secretary. Maritime exercises, Lakay. Ayan, balikatan exercises. Mga kasunduan dyan, mga usapan nila. Anong reaksyon ng Pangulo? Ayan, si Apo Lucas Bersamin pala ang nagsasalita doon sa aligasyon ng dating Pangulong Digong na magde-declare daw siya ng martial law. Ayan, para manatiling presidente after 2028. Wala pang pahayag dyan ang si PBBM, Lakay. Si ES pa lang ang nagsasalita at sabi nga niya isa na naman budol yan mula daw sa one-man fake news factory. Budol daw, ayan. Bago yan, one-man fake news factory. Ayan. Ayan. Sabi naman natin, parang hindi nyo kilala ang dating Pangulong Digong. Huwag na masyadong sineseryoso yung ibang ano niyan.
Joker yung mamang yan ha? Di ba Dong? Kaya alam mo naman kasi ang ating mga kababayan ay madaling maniwala sa mga lahat ay sineseryoso. So, kaya kailangan din ang paglilinaw ay reaksyon mula sa palasyo para sagutin nila yung ganyang mga akusasyon. Isa na lang, Let, bukas ay anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ano ba ang deklarasyon ng Malacanang non-working o working special, di ba? Ano ba ang tawag para sa anniversary ng EDSA People Power Revolution bukas? Ano lakay? Special working holiday. Ayun, special working holiday. Working holiday. So, tinatanong nga nila, anong kaibahan nun sa ano? Parang wala lang din. Holiday siya pero may pasok. So kung absent ka bukas, no work, no pay, ganon. Absent ka, Okay, sige. Abangan natin yan. Okay, maraming salamat, Miss Ulet. Teka, so yun lang schedule ng Paulo Marcos sa tatanggap ng bisita from Japan and Palau. Oo, lakay. At manunumpa sa kanya ang bagong piso. Ay, o nga pala. Ano, ha? Si J. Ruiz. Teka, di ba ito? Di ba itong, alam ko mga Ruiz, mga taga Lawag, Ilocos Norte ang mga ito ha? Di ba kapatid ito ni Supreme Court Justice Bong Ruiz? O pinsan? Hindi lakay taga Sarat yung tatay ba? Sarat, oo. Actually, basta alam ko mga Ruiz, mga taga Ilocos Norte yan, kundi Lawag, Sarat, ayan, okay. So manunumpa na siya bukas. Ano ba background ni J. Ruiz? Lakay, araw lakay. Reporter ng ABS-CBN dati, di ba? Lakay, dati. Tapos naging nagtrabaho siya kay dating Senate President Coco Pimentel. Kay Senator Bam Aquino, hindi siya nag-report, nagtrabaho. May umiiling dito, hindi daw. Hindi ko nabasa lang. Kay Coco Pimentel lang, ayan. Ba't hindi kay Senator Bongbong Marcos, Senator Amy Marcos nung araw? Hindi natin alam ang sige. Okay, maraming salamat, Miss Let. Good morning, Balisay Lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Daming bayan. So mga kuya may pasok po bukas special working day ang 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Daming bayan. Samantala, bago natin ipakilala ating aplikante rito, ayan, sa ating Bakit Ikaw 2025, alamin mo natin si Ninong Sherwin sa ating nasaan ka na, Sherwin, sa ating bagong taon, bagong lakas, bagong tikoy, bagong ampaw, Ninong Sherwin. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Sandali lamang, Sherwin. Nasaan na yung si Sherwin? Ayan. And so this is Christmas. Nangingiti itong bisita natin. Pasko na ba? Dito sa amin araw-araw po Pasko Ayan. Araw-araw yung ninong ng bayan na may ginang aginaldo. Ayan. Ampaw. Ayan. Sa gobyerno, akap. Ayan. AX. Ayan. Pero sa amin aginaldo yan. Ninong Sherwin nasa may barangay Tunasan. Abayan, nasa Muntinlupa City pala. Nandiyan kina Mayor Rupi Biason, kina Congressman Byung Gareng. Ninong Sherwin, please come in. Sherwin. Yes, Sakay, dahil nga bispiras ng People Power, ito mamimigay tayo ng People Power souvenir. Dahil yelo Ninoy Aquino tsaka Cory Aquino yan abay dahil silang ginugunita tuwing darating ang ganitong panahon ng People Power Anniversary. Ito muna ang souvenir natin dahil may nahuli tayo itong tindahan na to. Tingnan mo lang kayo, ang laki-laki ng TV, ang laki ng TV, ang laki ng DZRH at nakatune in sa DZRH itong mag-asawa ng pangalan mo, tatay Boy Padilla po. Tatay Boy Padilla. Tatay Boy Padilla, ano nyo si Robin?
Malayo daw. Lakay malayo. Boy Padilla. Pero hindi nakatulog sa DZRH. Apo, lagi. Sino paborito announcer? Deo Makalma. Aba, bigyan ka agad na agad si Kuya Boy. Ayan, pampagupit. Pambili ng shampoo. Pili ka ng dalawang piraso. Pili ka ng, baka makomay jackpot. Ayan. Dalawang piraso yan. Dilaw na dilaw, ha? Ayan. Dalawang piraso. Congratulations for the 1,000. Ay, thank you. Ayan, tigisa si Lola at saka si Lola. Anniversary lakay. Dahil anniversary lakay ng People Power. Meron kayong pagsasaluhan na vitamin E. Aba, vitamin E. Ayan. Sa inyo po yan. Pwede itebol ni Kuya Boy si Lola mamayang gabi, ha? Ayan. Mukhang may malalambing mamayang gabi kapag nakakira ng vitamin E lakay. At meron pa silang grocery. Kahit pa may grocery silang tindahan. Dahil meron kayong grocery mula sa DZRH. Ano po masasabi niyo po? Ay, maraming salamat! Aba, wala pong anuman, Lolo Boy. Yung makalma. Wala si Elaine happy. Mamaya pa si Miss Elaine. Si Sister L. Oo, hinahanap na si Sister L lakay. Pipintahan kung maganda pa eh. Kung maganda si Sister L. Siyempre, gumaganda araw-araw yan. Oo. So mga nais mo na ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Baka kayo na sa sunod natin winner sa DZRH. Bagong dahan, bagong lakas from our summer 6. Serving battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. So this is Christmas. Samantala mahabigan, matapos ang pamudmod ng ayuda ang Ninong Sherwin. Abay, mamaya po, relax lang ha, kayo talaga nakarinig lang kayo ng sexy scandal na isang golfer at caddy, text na kayo ng text ha. Mamaya, napapailin itong bisita natin, sino ba yan ha? Kaya lang di yata nag-go-golf itong bisita natin. Golfer ka rin ba sir? Hindi raw nag-go-golf ha. Iba ang laro nitong bisita natin po mahabigan. Ang ating bisita mamaya ha. Sa ating bakit ikaw? Kaya lang nagtataka ako ha. Dati ano ito ay yellow ribbon eh. Ayan. Kaya lang ngayon po ay pink ribbon yata ngayon. From yellow to pink. Ang ating po magiging bisita mahabigan sa ating bakit ikaw mamaya ay si dating Senador Bam Aquino sa ating bakit ikaw. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Mamaya po yan, Senator Bam Aquino. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Justice Joe Lopez ha. Justice Japar Di Maampaw. 8:33. Ang balitang ito ay hatid Sir L. It's 8:44 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga. Good morning, Sister L. Ay, namiss kita. Saan ka nagpunta? Oo nga ha. Alam mo naman. Hinahanap ka. Marami akong labada nitong weekend eh. Kaya, naglaba ka ba? Siyempre, labada, plancha. Ayan. Buti hindi ka napapasma, no, Lakay? Medyo pasmado na yung mga kamay ko eh. Ha? Buti na maganda yung sabong ko. Champion. Champion, siyempre naman. Kailangan naka-champion ka. Siyempre, ha? May dede si Deo. Deo makalma pagtutusan nyo. Yan, baka makalimutan yung jingle ko eh. Sabi ko nga sa'yo, nami-miss ko na yung campaign jingle mo na yan. Ikaw pa naman may dede si Deo. Sobra dede ka talaga, ha? Lahat may ganyan. Ikaw naman sila kay May dede si Deo. Deo makalma pagtutusan nyo. For mayor lang po ng Star City, huwag niyong kakalimutan. Ayan.
Ang mayor na hindi naaalis sa Ayan, kanyang pwesto at hindi kailangan iboto. Kaya lang nagsasawa na rin po ako dahil walang pork bare, walang AX, walang ayuda. Walang tupad. Oo, abunado tayo. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Sinong aplikante natin ngayon, Sister R, Aba, sa ating Bakit Ikaw? Lakay ang aplikante natin dito, parang naging broadcaster natin. Hindi, umeri kasi ito Lakay dito. Matagal-tagal ko rin nakasama itong magiging aplikante. Aplikante pala natin ngayong umaga. Kailangan ko pa bang ipakilala to? Kailangan mong ipakilala dahil baka nakakalimutan na ibang mga kababayan natin. Yung mga nagkaka-amnesia bigla. Yes, oo. Pero nagulat ako, ha? Dati huling makita ko siya, naka-yellow. Ngayon, pink na. Ayan. Pink na pink. Pink na pink. Parang matchy-matchy nga kayo. Oo nga. Diba? Pero ang makakasama natin, Lakay, nabanggit mo na kanina, ang kanyang political party ay Katipunan ng Nagkaisang Pilipino. Iba na to, Lakay, ang kanyang bagong political party to. Bago to, Katipunan, ha? Ayan, kasama ba si Andres Bonifacio dyan? Itatanong natin mamaya at siya, Lakay, ay nagtapos ng Bachelor of Science and Management Engineering sa Ateneo de Manila University. Nag-aaral siya ng law sa Ateneo de Manila Law School at siya ay naging Executive Education Program on Public Policy and Leadership sa nagtapos din siya ng Executive Education Program on Public Policy and Leadership sa Kennedy School of Government, Harvard University, Lakay. Harvard, dyan pala itong bisita natin, ha? At alam mo ba, Lakay, alam mo dati siya galing sa organisasyon ng mga kabataan. Siya ay naging Commissioner at Large sa National Youth Commission at naging Chairman and CEO din siya ng NYC. At Lakay, syempre, siya ay dating senador. Si former Senator Bam Aquino. Ayan. Benigno Aquino. Ayan. Yes. May Paulo pa pala, may Paulo pa. Ang haba ng pangalan mo, Bam. Paulo Benigno Aquino the Fourth. Oo, napakahaba naman yun. Tapos na yung magsagot sa number 1 yung kaklase mo, ikaw di pa tapos. Nasa number 2 na, number 3 na. Pangalan pa rin. Sulat, ha? Sen Bam, bumati ka naman. Yes, magandang umaga po sa mga kaibigan dito po sa DZRH. Siyempre kay Lakay Deo. Good morning. Magandang umaga po. At sa aking former kapartner, si Ma'am Elaine. Magandang umaga. Grabe yung Ma'am Elaine, hindi ko kinaya. Sister L na lang. Sister L. Kasi po sa rekta, Elaine. Dito po Elaine, Sister L, di ba? Dito Sister L. Nagbabagong anyo ako dito, Senbang. Buti nga ngayon nag-coat ako kung hindi mawiwindang ka talaga sa outfit ko. Masashock ba ako sa outfit mo? Wow, okay. Tinakpan ko lang, Sen. Tinakpan? Okay. Kasi lahat ang makikita. Nako, ito naman. Lakay, ikaw talaga. Anyway, Senator Bam, ayan, diretsahan na tayo. Sige po, sige po. Bakit ikaw? Ayan, bakit ikaw ang dapat iboto ng ating mga kababayan bilang senador? Opo, si Senator Bam naman po, naging senador na. Siyempre po, nagsilbi na, nagtrabaho na para sa ating bayan. May track record po na pwedeng tingnan na nagbigay tulong sa napakaraming Pilipino. Siyempre po, yung batas natin na pinakasikat, Lakay, yung batas para sa libreng kolehiyo. Milyon-milyon na rin po yung natulungan. Ang nais po natin, bumalik sa Senado, pagtibayin ang ating educational system, mga reforma sa edukasyon na kailangang isulong, siguraduhin na pagkatapos ng edukasyon, merong siguradong trabaho at napakarami pang ibang mga importanteng bagay na bigyan ng pansin doon po sa Senado. Yung presyo ng bilihin, yung tulong sa ating mga pamilya, at syempre po yung tulong sa ating kabataan. Yan po yung pinaka-nais gawin ni Senator Bam. At kung mamarapatin po ninyo na maghalal ng isang lingkod bayan na maglilingkod at walang ibang agenda kung hindi tumulong sa pamilyang Pilipino, sana po mga kaibigan, si Senator Bam ang maisip po ninyo ngayong Mayo. Senator Bam, sir, ayan, kayo ay author ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Co-author po kayo dyan. Ano ang nangyari? Hindi na-implement ba yung batas? Bakit marami pa rin out of school ng mga kabataan natin? Opo, actually, Lakay, na tayo po yung principal sponsor ng batas na yan, no? Naisulong ho natin yan noong 2016, nung naging chairman tayo ng edukasyon. At nung panahong yun, ang hiling ng mga nanay at tatay sa akin, no, Lakay, Senator Bam, kailangan talaga namin ng
tulong para makagraduate yung anak namin. Yung pangarap namin, meron kami kahit isa sa anak namin makagraduate. No? Meron ba kayong matutulong? So nung panahon pong yun, binuo namin yung batas para sa libreng kolehiyo. Take note 30 years na po itong pinaglalaban. No, matagal na po itong sinusulong pero hindi mapasa-pasa. Naipasa po natin yan in 2016, napirmahan ng presidente in 2017 at ngayon po 7 taon ng libre ang kolehiyo sa Pilipinas. No? Pagdating sa mga state university at local university, basta naka-enroll ka, nakapasok ka, automatic po yan, 4 na taon, libre po ang tuition tsaka miscellaneous. Kung nasa pribadong universidad ka at ikaw ay nangangailangan, dapat meron ka ring scholarship na nakukuha. And kung ikaw naman ay isang kabataang nangangailangan, dapat may tulong rin sa'yo, yung libreng pabaon sa pang-araw-araw mong gastos. No? So, nung panahong pong naisulong natin yan, yung completion rate, yung ilan po yung nagtatapos. Sa mga pumasok ng first year, ilan yung magtatapos ng fourth year, bago ho napasa yung batas, 25% lang po. Ibig sabihin, sa kada 4 na papasok sa first year, isa lang yung gagraduate. Ngayon po, 60% na po yan. No? 60% na yung completion. Kasi tumaas na po siya, may tulong na. Pero alam rin ho natin, meron pang mga kailangan gawin para mas may patibay pa yung batas, para yung 60%, maging 80% naman yung completion natin. Yung nakikita ho namin ngayon, sa taas ng presyo ng bilihin, nag-drop out na po yung mga bata dahil napakataas ng pamasahe, ng pagkain, ng panglibro. Hindi na po lang tuition yung problema, pati po yung pang-araw-araw na gastos, problema na rin. Kaya mahalaga po na yung batas natin na pupondohan, take note Lakay, this year, may budget cut yung batas para sa libreng kolehiyo. Na-cut po yan ng 3 bilyong piso. No? So mahalaga po na napopondohan ito, mahalaga na naibalik yung pera at mas nadadagdagan pa. Kasi kada taon po, dapat mas maraming kabataan ang nakikinabang sa batas natin. At pagkatapos syempre niyan, i-add pa natin or itambal natin sa libreng kolehiyo yung reforma ng siguradong trabaho. Kasi kulang po yan kung makagraduate ka, wala ka namang trabaho, Elaine, di ba? Mahalaga na pagka-graduate mo, hindi ka lang mag-marcha na meron kang diploma, mag-marcha ka, meron ka rin job offer. No, yan po yung isa ring nais nating maisulong na reforma sa Senado. Ako, Senbam, usapang edukasyon tayo, bagamat marami na po ang nakakapag-aral, actually may mga scholarship din, Senbam, kahit yung mga private school, may mga ino-offer na ganyan. Ako po ay produkto ng scholarship ng isang private school. Pero Senbam, ang nakakalungkot lang, di ba dito, kung matatandaan po ninyo yung PISA, na bagsak tayo, yung comprehension ng mga estudyante ay bagsak. Kung kayo po ay maibabalik sa Senado, Sen, ano po yung pwede nating magawa para maitaas naman natin or mas maitaas pa yung kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa? Kasi para nakakaawa naman po na nakakadismaya talaga, nakakadismaya. No? Meron ba tayong 3 oras para pag-usapan? Kasi sa totoo lang po, mabilis lang, Sen. Ito okay. Ang nasa konstitusyon kasi natin, Lakay, access to quality education. Yung libre, access yan. Ibig sabihin, abot kamay na siya. Yung quality, ibang usapan pa yan. Yung pinag-uusapan ni Elaine dito, yung quality. Quality, yes. Okay. So marami sa mga estudyante natin, 2 years behind sila. Okay? So may mga teacher akong kausap, Senator Bam, high school na po, hindi pa rin marunong magbasa. Grade 5 na po, hirap pa rin magbasa. Ay, totoo po so yan. 2 to 3 years behind po yung mga estudyante natin. Kaya marami talagang reformang kailangan gawin. Simulan natin sa mga guro. No? Sa kahit anong bansa, kahit anong pag-aaral, yung level ng mga guro po natin, directly connected po yan sa level ng kalidad ng edukasyon ng isang bansa. No? So it starts with the teachers. Kailangan po talaga yung mga guro natin sinusuportahan, maayos po yung sweldo, at higit sa lahat, nakapagtuturo. Kasi yung pangunahing binabanggit po sa akin ng mga guro, Senator Bam, nag-aral po kami para magturo. Kaya lang po, kapag may feeding program, although batas ko rin po yun, kapag may feeding program, kami po nagluluto. O kapag po eleksyon, kami nagtatao. Kapag may padating na VIP, kami po yung gumagawa ng mga banderitas, ng mga tarpaulin, 'di ba? So, sabi nga nila, pwede ba dagdagan ng mga non-teaching personnel ang DepEd para sila makapag-focus sa pagtuturo. Yung teacher training, napakahalaga po niyan. So, it starts with the teacher. Pangalawa, infrastruktura. Alam ho natin na lumobo na naman yung ating classroom gap. Alam mo, Lakay, more than 100,000 na naman yung classroom gap natin. Wow. Medyo lumit-late na yan 10 years ago, no? Ngayon lumobo na naman po siya. That's just physical infrastructure, no? Ibig sabihin yung physical na building. Iba pa yung technological infrastructure. Yung pagsigurado na merong internet at wifi yung mga eskwelahan natin. Batas ko rin yan, Elaine. Yung Free Wi-Fi in Public Places Act, hindi pa yan fully implemented. Dapat po yung ating mga public school and public colleges, meron po yung libreng internet, no? Nandyan pa po yung kurikulo.
yung curriculum ba natin kaya makipagsabayan sa modernong panahon? Ngayon po, may AI na, may ChatGPT na, at kung ano-ano, dapat po, given na yan sa curriculum natin na kaya na makipagsabayan. No? So, meron kang issue sa curriculum, meron kang issue sa infrastruktura, sa guro, ano pa ba? Yung pondo. Papayag ba tayo na yung pondo ng edukasyon ay may mga cut yung budget ng edukasyon? Dapat po yung edukasyon, yan po dapat yung binibigang halaga. Sabi nga sa konstitusyon, dapat yan yung pinakauna. Number 1 budget item po dapat yung edukasyon. So, dapat di rin tayo pumapayag na nababawasan yung iba't ibang programa sa edukasyon. Dapat po, pinupondohan yan, nag-i-invest tayo dito dahil malinaw naman po na kung gusto nating umangat bilang isang bansa, yung edukasyon po talaga yung dapat pinupondohan ng gobyerno. So, ilan pa lang yan, Elaine, sa mga pwedeng gawin para mas gumanda-ganda yung kalidad ng edukasyon natin. Ayan, balikan ko na yung feeding program. Alam po ninyo, Senator Mama, sa lahat mo mga nagsusulong sa pag-unlad na ating edukasyon, alam mo, pa natin nabanggit yung feeding program, pero sorry po, sa totoo lang, maraming public schools ang wala nito. Opo. Opo. So, ito anong po, dapat natin gawin? pondohan. Naku, Diyos ko, Lakay, no? Nandun ako sa Bonifacia Soliman Elementary School sa Tarlac nung isang araw. Last week po, no? Pinuntahan ko po yun, isang elementary school, actually hindi, isang K-12 na po siya. Okay. K-12 sa kalagitnaan ng Barangay Balanti, doon po sa labas ng Tarlac City. Okay. Yung eskwelahan pong yan, 350 yung estudyante. Kung wala po yung eskwelahan na yan, yung mga bata po doon, 45 minutes to 1 hour sila bago makarating sa susunod na eskwelahan. At dadaan pa sila sa ilog. Okay, so sinimulan po naming buuin yung eskwelahan na yan in 2017. Tumulong po tayo na matayo po yan. Pinuntahan po namin. Ang binanggit sa akin about the feeding program, out of 350 students, 50 lang yung merong napapakain nila. Kasi yun lang yung severely wasted. Ang ibig, technically po, yung severely wasted, yung talagang walang-wala talaga. Yung talagang masasabi mong undernourished talaga, no? Maliit ho talaga yung timbang. Alam naman ho natin, yung severely wasted, meron pa yung malnourished, at meron pa yung gutom, di ba? Yung nagugutom. So, importante po na fully funded yung National Feeding Program natin kasi alam po natin, at ito po, hindi lang po ito gawa-gawa ni Senator Aquino, ito po mula sa pag-aaral, yung pinakaunang rason kung bakit nag-drop out ang mga bata sa elementary ay dahil po sa kakulangan ng pagkain dahil gutom po sila. So palagay ko mahalaga na pondohan po ito, siguraduhin na lahat ng bata pagpasok po sa eskwelahan, meron talaga makakain. Now, Lakay, noong una daw mga hot meals daw yan, no? Na niluluto. Kasi maganda yon, may mga gulay. Ngayon po, Nutriban, no? Mas madaling store yung mga Nutriban. Bakit naman 50 lang ang napupunta sa elementary school na to? Hindi na lang siguro lahat, di ba? Sana lahat na lang po may Nutriban o may hot meal para kada araw po may nakakain yung mga kabataan natin, no? So, isa po itong batas na kailangan ring mapondohan at kailangan rin pong ma-implement. Tayo rin po yung nag-sponsor po ng National Feeding Program in partnership with Senator Grace po. Yun yung isa kasi sa campaign promise niya, no? Tama. Sa totoo lang po, mga kaibigan, marami pong batas na nandyan na, pero kailangan talagang mapondohan, kailangan ma-implement ng maayos. Ayan, nakalungkot lang. Kasi naranasan na, inabutan ko yan, Sister Elle. Yung Nutriban. Yung Nutriban, at saka may oatmeal pa nung araw. Ha? Talaga? At ang nagluluto niyan yung mga estudyante rin, kasama yung teachers ng home economics. At yung mga magulang rin po. Ngayon po, yung encourage na magluto kasama ng mga bata, yung PTA. So yung ibang volunteer na magulang, no? Para rin yung mga guro natin, di ba? Makapag-focus rin sa pag-aaral, sa pagtuturo. Yung mga support system naman, yung tumulong dito po sa feeding program. Ayan. Ganda sana kung ma-implement lahat yan, ano, ha? Actually, Lakay, ang tanong lang talaga ay pondo, eh. Di ba? Alam nyo ba kung gaano kalaki yung pondo ng gobyerno ngayon? 6.6 trillion. 6.6 trillion pesos po. Ganun po kalaki ang pondo ng gobyerno. At para po sa akin, ako, nung umalis akong Senado, 2019 Lakay, 3.3 trillion yung budget ng gobyerno nung panahong yon. So, dumoble siya. From 2019 to 2025, dumoble yung budget. Dumoble ba yung serbisyo? Yun lang. Yun yung tanong, di ba? Yun yung tanong. So sana habang lumalaki yung budget at ilan dyan, inuutang pa natin yung ilan dyan, sana maramdaman rin ng tao itong suporta, serbisyo at tulong. At ang ending kasi niyan,
yung senador at congressman natin, kailangan syempre ponduhan yung mga dapat na poponduhan. Ayan, no? totoo Pag, yan. pag panahon po ng kampanya, Pagbabawasan. pag panahon ng kampanya, 'di ba? Anong ipapangako? Kalusugan, edukasyon, trabaho, 'di ba? Sana makita rin po natin sa budget. Yun rin yung mga budget item na talagang pataas, palaki at talagang nabibigyan ng halaga. Kalusugan, edukasyon, trabaho, tulong sa mahihirap. Yun sana po yung makita rin natin. Ayan, speaking of trabaho, Senator Bam, ayan, kayo po ay kilala ring supporter ng MSMEs. Opo. Ayan, Opo. ano po ang pwedeng asahan naman ng mga negosyante kung kayo po ay makabalik sa Senado? Opo, actually kasama ko po si partner Cheska kanina, no. May Go Negosyo show po kami dito 2 taon sa DZRH po 'yun, no. Nga pala, no. Opo, yung pagtulong sa ating maliliit na negosyante, importante po talaga. Kasi ang pagtulong po sa maliliit na negosyante, ibig sabihin, yung kasaganaan na meron sa mga syudad at meron sa malalaking kumpanya na ibabahagi po sa mga mas maliliit na kumpanya o mas maliliit na negosyante. So distributive po yan, no? Mahalaga po talaga yan. Ang pangunahing hinahanap po ngayon ng mga maliliit na negosyante natin ay sana po maging mas madali yung kanilang pagnenegosyo o yung ease of doing business. No? Ibig po sabihin, kapag kailangan po ng permit, dapat hindi na humihingi ng lagay. No? Yung mga LGU, yung mga ahensya, kapag sinisingil sila ng BIR, dapat yung tapat naman na singil. Hindi yung sinisingil ka para mag-settle ka na lang, di ba? Hindi po ganoon. No? Yun po yung pangunahing hinihingi nila. Nung panahon po natin sa Senate, nabuo po natin yung Go Negosyo Law. Implemented na po yan. Almost all. Kung di po ako nagkakamali, probably 99% ng syudad at munisipalidad meron na po yung negosyo center. Siyang pwedeng puntahan po ng mga maliliit na negosyante para humingi ng tulong, no? Nung isang araw sa Malolos, nabisita po namin yung negosyo center po doon. 4 yung negosyo center sa Malolos. Malolos pa lang yun. Sa buong Bulacan po, kasi doon po kami nung nakaraang araw, 27 yung negosyo center nila. Ibig sabihin, meron pong tanggapan na pwedeng puntahan yung ating maliliit na negosyante at doon po humingi ng tulong. Pagdating sa mentorship or mga training program, pagdating po sa market linkage para masama sila sa mga trade fair, sa bazaar, para mas malaki yung mga pwede nilang pagbentahang mga lugar, at syempre po yung access to capital, pagkakaroon po ng capital sa kanilang negosyo. Siguro po, ang tawag namin dyan 3Ms Money, Market, Mentorship. Yung pang-apat na siguro na M, malinis na pamamahala, no? Kasi ang hinahanap rin po nila, sana po habang nagdenegosyo kami, wala na po sanang hihingi ng lagay, wala na pong mangiipit, wala pong favoritism. Sana po maging tapat dahil kami po nais lang naman namin magnegosyo at magbigay ng pag-iempleyo, no? Alam mo, Lakay, 99% ng mga negosyo sa Pilipinas, micro, small at medium. Yung mga malaki, BPI, BDO, Ayala, San Miguel, 1% lang po yan. Yung 99%, maliliit talaga sila. Doon sa 99, 92 dyan, micro and small. Ito po yung mga karinderya, sari-sari store, vendor, mga nagbebenta po sa palengke, mga gumagawa ng mga handicraft, mga nagbebenta online, mga nagla-live selling. Yan po, micro and small. Dyan po dapat yung tulong ng gobyerno. Diyan po dapat nakatutok yung mga polisiya. Tulungan po natin sila, huwag haharangan habang nagdenegosyo. Ayan. Yun Ito, tumigil lang sa pagnenegosyo to eh. Ano ba negosyo natin? Online business ito Nagla-live selling ako dati sa Bam. Ng mga damit. Sumasayo pa yan para makabenta. Ganon? Ganon? Parang may sobra yata doon. Pero ito yung live selling ang rami pong kumikita dahil po sa e-commerce ngayon. Yes, marami tayong bagong negosyante dyan po kumikita. Of course, alam natin kailangan maprotektahan rin yung consumer natin kasi may mga scam, no? Pero marami pong naghahanap buhay ngayon online. Kaya mahalaga rin po yung libreng internet, yung pagkakaroon ng mas mabilis na infrastruktura pagdating po sa internet, mas abot kaya, at yung suporta na makapagbenta tayo online. Kasi ang nangyayari po, Lakay, kung ikaw ay traditional na negosyo, siyempre, una, magbebenta ka sa labas ng bahay mo, di ba? Doon sa kanto. Benta ka dyan, tapos magkakapwesto ka. Siguro sa poblasyon, di ba? Pagkatapos noon, mangangarap ka, doon ka sa maybe sa maliit na tindahan, tapos sa mall, di ba? Para palaki ng palaki yung sales mo, habang palaki ng palaki yung tindahan mo. Ngayon po, kung nagbebenta ka na sa TikTok, nagbebenta ka online, pwede mo na skip
lahat ng mga hakbang na yan at diretsa yung paglaki mo, no? Yes. So malaking opportunity talaga siya sa mga maliliit, kaya mahalaga pong masuportahan talaga yung mga nagbebenta online. Di ba dapat may tax incentive sana? Kasi kahit tumigil ito, kasi nag-buwis na ang BIR sa mga online seller. Kaya ang bilis kasi mag-buwis lakay Ito, nung nasa Pampanga po tayo, Pampanga ba yun o tayo? Bulacan. Nung nasa Bulacan po tayo last week, yung tanong ng mga maliliit pong negosyante, sabi, Senator Bam, bakit naman ganyan yung gobyerno? Parang ang bilis naman mag-penalty. Ang bilis mag-penalize ng mga negosyanteng hindi naman gumagawa ng masama. Diba? Ang sabi ko po, para po sa akin yung pagnenegosyo kasi, ano po yan, developmental. Hindi yan pwedeng bibiglain na on the first day, lahat ng mga permit mo nandyan na, lahat nandyan na. Hintayin mo munang lumaki, lumago ng konti. Kasi sabi ko nga, yung maliit na negosyo, kunyari si Elaine dito, si Sister L, magbebenta siya online, sumusubok lang naman 'di ba? Try muna. Yes. 'Di ba? Hindi ka naman kukuha ng lahat ng registration mo sa unang araw Yes. Kaya ka munang subukan mo muna. Tapos eventually, kung gusto mo naman magbenta sa SM o magbenta ka sa Robinson, kailangan mo naman ng BIR Kailangan mo ng permit. Di ka naman makakabenta sa mas malaking lugar kung wala ka ng mga permit na yan. So may natural yan na habang lumalaki, talagang susunod yan sa mga hakbang. Pero payagan na muna natin yung maliliit na lumaki. At least kumita ng konti bago nating parusahan, 'di ba? Bigyan natin ng espasyo yung mga kababayan natin. Hindi po yan bago sa ibang mga bansa. Allowed ka mag-start ng negosyo at habang lumalaki ka, pag medyo stable ka na, doon ka pa lang talaga bubuwisan. Doon ka pa lang hahanapan ng kung ano ng permit, no? Ito yung isang negosyante nung isang araw, sabi niya, Senator Bam, yung FDA natin, napakabagal. Sabi ganyan, Food and drug. Kasi may produkto siya. Gusto niyang ibenta sa merkado natin, hindi niya mabenta-benta dito. Alam mo ba, nag-apply siya sa Amerika, nakakuha siya ng FDA sa Amerika, nag-e-export pa siya. Sabi niya, nauna pa yung pagbenta ko sa ibang bansa kaysa yung pagbenta ko dito kasi ang bagal ng aking papeles, di ba? So ito po yung tinatawag nating ease of doing business. Huwag haharangan kapag may mga kailangan na regulasyon, mabilis sana, di ba? Ito po yung hinahanap ng mga negosyante natin. Lalay ka pa. Ayan, yung nakaupo dyan, in-interview namin minsan si Manon Chavit Singson. Ang hirap daw magnegosyo dito. Kaya sa ibang bansa na lang sa South Korea siya nagtayo ng negosyo. Mantakin mo yan. Kung dito sana ginawa yun, hindi ang laking tulong sa ekonomiya natin, sa mga employment, di ba? Tsaka lakay, yung bawat isang nagtatayo ng negosyo, di ba? Magsimula ka sa micro. Usually, ikaw lang naman yan Di ba? Hindi ko lang kung si Elaine may kasama na siya sa negosyo. Baka solo ka ba doon o may kasama ka? Solo. Diyan nagsisimula. Pero pag lumakalaki na, kailangan ni Elaine ng tutulong sa kanya sa pag-stock keeping, pag-bookkeeping. Yung iba nga nagbabayad ng magla-live selling So, sino yung una mong kukunin dyan? Siyempre, yung kaibigan mo, kapitbahay mo, pinsan mo. Di ba? Bibigay ka ng empleo kaagad Habang lumalaki, dalawa, next step mo, small business ka na, siguro 10 na yung nabibigay mo ng pag-e-empleyo. Pag medium ka na, baka 30 na yan, 40 na yan. O isipin mo, 30 pamilya na noon walang trabaho, ngayon kumikita na dahil sa negosyo mo. So tama lang na may support. Tama lang na nabibigyan natin ng tulong ang mga maliliit pong negosyante, nagbibigay po ng pag-e-empleyo. Baka Senator Bam, baka pwede kayong gaya natin ibang bansa, Indonesia yata o Malaysia, meron silang Ministry of Investment na lahat ng mga foreign investors doon ang puntahan sila nangangasiwa talaga para hindi na dumadaan kung kani-kanino pa, red tape, lagay dito, lagay doon, ayan. Tama po yan, sir. Actually, yan talaga yung pinakahiling ng mga negosyante. Maliit hanggang malaki. Sana po, yung paraan namin ng pagdinegosyo, doing commerce in the Philippines, mas madali at mas kaaya-aya. Yan isa rin po yan sa mga nais nating tutukan pagbalik po sa Senado. Ayun. Lakay, balikan ko lang yung sa issue ng mga guro. Mayroon kasing nag-comment dito. Nasaan na ba yung komento nito? Si Gary Uy, ang kanyang username. Senbam, ang kanya kasing sinasabi, dapat naman daw sana ay itaas ang quality ng teachers. Yan daw ang nakikita niyang solusyon. Kung kayo po ay nag-agree dito, sabi niya. Kasi napaka-low quality
quality daw ng ilang mga guro ngayon. Ito ay according sa kanya. Ano naman daw ang matututunan ng bata kapag kaganoon? Well, kasama po yung training ng teachers, no? Baka naman masyadong harsh yung low quality ng mga ang bagsik naman, di ba? Yan ay comment niya, Pero Sen. sa totoo lang po, yung training ng mga teacher, kasama po yan sa trabaho ng DepEd, no? At kung private po yan, kasama yan sa trabaho ng private school na yung teachers natin hindi nagiging complacent, no? Talagang up to date sila at natitrain sila at may quality check rin, no? So, pero tama po siya na nasa guro po talaga ang solusyon. Kailangan nandyan yung support sa mga teachers natin kung masasabi nating motivated sila, maayos ang kanilang tinuturo, mataas ang kalidad ng kanilang pagturo, ay sigurado po tayo tataas din ang antas ng edukasyon natin. Ayan. Thank you kay Gary. Ayan. Senator Bam, sa ibang issue po, ayan, Opo. mainit impeachment complaint laban kay Opo. Vice President Sara Duterte. Kay Vice, ang ayaw na ma-impeach ang ating Vice Presidente. Opo, alam nyo po, malaking issue po itong impeachment, no? Talagang nayanig yung politika natin, no? Pero tayo naman po nagpahayag na ang sinabi ni Senate President Escudero ay sa July ang paglilitis at tayo po ay marahil magiging isang judge rin po dyan. So tayo naman po nagsabi na ang batayan ng ating desisyon ay batay po sa ebidensya na ipipresenta dun sa impeachment trial, no? Wala po tayong papaboran, hindi tayo magpapabili ng ibebenta yung boto natin, hindi tayo magpapapressure. Kung ano po yung nasa ebidensya, dun po tayo maghuhusga. So, sang-ayon po kayo na ma-impeach. Sa bagay, na-impeach na. Yan. Andyan na yung pinag-uusapan na lang kung kailan sisimula ng impeachment trial. Yung kailan, sa totoo lang po, nagulat rin ako na pwede palang galawin yung date ng impeachment. Pero alam ko rin po, may nag-file na rin yan sa Supreme Court asking for clarification. So hintayin na lang po natin yung magiging desisyon ng Supreme Court kung kailan ba talaga dapat ito. Pero assuming na July, kasi ngayon July po ito, ay marahil po magiging judge tayo sa pagbalik ho natin sa Senate. Ayan. Wala ba tayong man on the street? Akala ko may magtatanong. Mayroon bang magtatanong na isa sa ating mga kababayan? Wala ba si Boy Gonzales? Wala yata. Kumuha na ako sa online lakay Sige, anong tanong niya kay Senator Bam? Ikaw lakay, baka may pahabol ka. Wait lang, nawala eh. Nawala? Ayan, bumalik. Ayan. Bumalik. Nakakaloka naman to. Eto na. Lakay, baka meron ka pang ihabol kay Sen Bam habang hinahanap ko yung kinuha kong komento kanina. Di mo matandaan. Ayan. Nawala ang na sabi rito, paki-check na lang ang signal namin dito para malabo. Iba pala yung binabasa mo. Pwede ko mag-komento dyan? Ayan, sige, Sen. Noong time natin sa Senate, tinulak rin ko kasi natin yung pagkakaroon ng mas maraming kompetisyon dito po sa Pilipinas. At yun pa rin po yung paninindigan natin, yung mga serbisyo mas gumaganda kapag may competition, no? Ako rin po yung author ng Philippine Competition Act. Kailangan po yung malalaking kumpanya, hindi po binubuli yung maliliit habang pinapayagan nating pumasok ang mga mas maraming player. Nakita nyo po yung Singapore na napakaliit, no? Mas malaki pa ang Metro Manila sa Singapore. Tama ba ako, no? Tama, di ba? Mas marami pang telco kaysa sa Pilipinas, no? So tama lang po talaga na papasukin ang mas maraming players at investors para mas magkaroon po ng kompetisyon at mas gaganda po yung signal ni Sir. Kung saan mas gaganda yung signal maganda po kasi pagkaganyan na lakay tsaka Sen, dapat pagandahan ng serbisyo, hindi papangitan ng serbisyo. Pero nandito ng ating man on the street lakay at may magtatanong sa'yo, Sen Bam, kasama ni RH29 Boy. Si Boy Gonzales ba yung nasa linya natin? Ayan, si RH29 Boy Gonzales mula dyan sa lungsod ng Maynila. Mayroong magtatanong sa'yo, Sen Bam. Boy! Dalawa itong mga katabi ko. May tanong ka kay, ano pangalan mo? John Rick Ferrer po. Si John Rick. Malabo, Boy. Boy, medyo malabo. Hindi marinig yung tanong ni Kuya. Si Kuya John Rick. Ano po yung ipatupad sa amin, mga kabataan. Sa mga kabataan daw, Sen Bam. Ano yun, Sister Ed? Ano daw yung pwede yung mga maipatupad or magawa para sa kanilang tulong mga kabataan? Sa Tulong sa mga kabataan. Siguro yung sa aming mga kabataan. Sa inyo? Yes. Sa inyo, Hindi ko na sasama sarili ko doon. Tsaka sila kayo, hindi na tayo sasama doon. No? Alam nyo po, yung pag-e-empleo, malaking bagay po talaga. No? Nagawa na ho natin ng batas yung libreng kolehiyo
At meron na pong naka-institutionalize na po yan, pero kulang po yan. Hindi siya kompleto kung wala yung siguradong trabaho. Kailangan ho talaga, nandyan yung reforma na kung saan yung Estado mismo pwedeng tumulong na mabigyan ka ng trabaho na nais mo. No, bagay sa pinag-aralan mo, regular na trabaho, makatao yung sahod, yun po yung nais natin makita. Na bago ka pa gumraduate o kahit out of school ka, hindi ka nakapagtapos pero may skills ka naman, may tulong yung Estado na makuha mo yung trabaho na nais mo. So para sa akin sir, no, yun yung isang kailangan talaga ng kabataan ngayon. Kasi maraming kabataan, masayang-masaya pag-graduate, after 1 month, medyo depressed na kasi wala pa rin trabaho. Opo. At ito, simple lang. Pag tinatanong ko yung mga bata, bakit ba kayo nag-aaral? Bakit ba kayo nagtsatsaga? Ang lagi pong sinasabi, Senator Bam, dahil gusto namin makatulong sa pamilya namin. No, gusto namin makatulong sa magulang namin. Hindi naman ho yan mangyayari kung wala kang trabaho. So, sir, yung nais po nating isulong, hindi lang tulong sa edukasyon, kung hindi tulong rin sa paghahanap ng trabaho. Para magkaroon ng trabaho. Both yung unemployment at underemployment, bibigyan natin yan ng pansin para mas marami sa mga kabataan nating meron trabaho na alam nating makakapag-angat sa buhay nila. So, yun po, sir, ang isa po nating nais gawin, sir. Okay, boy. Ba't ang sama ng signal mo? Smart Globe PLDT, ano ba yan? Kaya pala yung signal natin sa Tumawi ni Isabela, nireklamo ni Kuyang Freddy Martinez. Humina daw. Dito lang sa Manila, malabo na yung signal natin. Boy, mahina ang signal mo pero may isa pang gustong magtanong sa'yo. Okay. Tanong ito, si Albert, ano tanong mo kay dati Senador Bamaki? Albert. Senador, tatanong ko lang po sana, medyo mag-senior na rin po, 1 taon na lang. Anong may batas na maganda para sa aming maging senior citizen sa ating sa mga gagawin yung batas po? Opo. Salamat sir, no? Maraming salamat po sa tanong. Alam niyo po ngayon, pag nag-iikot po kami, ang mga grupo na lagi kong kausap, kabataan at mga senior, no? So yung mga kaka-18 pa lang, tsaka yung kaka-60 pa lang, di ba? So, ano po yan? May mga batas po tayo para sa ating senior citizen. Maganda pong tingnan ulit, tingnan yung mga benepisyo, kung ano po yung pwedeng maitulong natin. At sa mga senior din po, mukha naman, kayo po, kahit po magsi-senior na, mukhang sexy senior pa rin naman. No? Mukhang may kakayanan pa naman. Marami po sa mga senior, nagtatanong rin, Sen, baka pwede kami magnegosyo, baka pwedeng may pagkakitaan pa rin kami para sa aming pamilya, kahit retired na, di ba? Ayun po yung mga gusto ho natin makita rin na kahit senior ka, pwede ka pa rin maging productive, may tulong sa pagdinegosyo, may tamang benepisyo, at tama lang po yung pagpugay natin sa mga senior, no? Kasi mahalaga kayo sa ating lipunan, no? Yun po, thank you po. Thank you, Kuya Albert. Maraming salamat, Kuya Albert Cabico. Iba yata yun. Diba? Nilagyan mo na ibang last name. Magalit sa'yo PSA. Okay, boy. Thank you, boy. Lakay at balik nyo. Alright. Alam mo, Lakay, may ihabol na ako kay Senba. Meron kasi tayo dito na pag-uusapan natin ng trabaho. Ito, kakilala ko to. Naging guest ko to, Lakay, sa programa ko na pang Sabado. Yung Spotlight with Sister L. Ang naging niya kasi Lakay, parang 10 times na reject siya sa BPO companies. Kasi ang sitwasyon, yes, Lakay. Ang sitwasyon niya, Senbam, is meron siyang cleft palate. So parang, pero magaling siyang singer. So Senbam, kung kayo po ang tatanungin, PWD, ano po ang pwede nating magawa naman para doon sa mga PWD? Do alam natin may mga private companies na nag-hire po sila ng mga ganito PWD, yung iba-ibang kapansanan po ang meron sila. So ano pa po yung pwede nating magawa kung kayo po ay babalik ng masang Pilipino sa Senado para naman po mas mapalakas yung tulong dito sa sektor na to? Alam niyo po, yung mga kapatid nating PWD, marami po sa kanila kaya magtrabaho, gusto pong tumulong sa kanilang pamilya, pero nadi-discriminate gaya po ng kaibigan po ninyo, no? Elaine. Kung titingnan nyo po yung kanyang skills, kasi kung kaya naman niyang kumanta, kaya niya mag-BPO. Magaling siyang singer. Magaling siyang singer. So kung yung skills lang, yung batayan, marahil pasok siya. Pero siguro dahil nakitang may kapansanan siya, hindi siya pinapapasok. Yun po, bawal, yun pa lang mismo, bawal na yan. No, pwede na pong kasuhan yan yung nadi-discriminate, pwede na pong kasuhan yan yung kumpanya. Pero sabihin natin ang mas maganda kasi, yung tinatawag nating siguradong trabaho. Ang mangyayari ho kasi dyan, magiging skills-based.
yung batayan ng paghanap ng trabaho ng mga kumpanya sa Pilipinas. Matagal na po itong napag-uusapan, di naman po ito bago, pero hindi siya implemented. So pag yung skill mo bagay sa skill ng kumpanya na naghahanap, dapat swak na kayo, no? Kasi ang raming hinahanap na kung ano-ano pa eh. 'Di ba? Pleasing personality, height requirement. Ito na nga sin eh. Fresh grad ka tapos dapat kailangan meron kang experience. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun, 'di ba? So, ito po, magiging skills-based yung paghahanap ng trabaho sa ating bansa. Sometimes yung skills nakuha mo na yan kahit di ka nag-graduate, 'di ba? Naka-2 taon ka, may nahanap kang skills. So certified ka na for certain skills. At kung yun naman po yung hinahanap ng kumpanya, dapat okay na yun. 'Di ba? Kung yung skills na hinahanap nila pang 4 years talaga, ibang usapan 'yan, 'di ba? So kailangan ho talaga nagma-match itong pag-e-empleyo at yung ating pag-aaral. No, whether TESDA po 'yan, grade 12 sa totoo lang, yung grade 12 lakay. Napakaraming batikos sa K-12, 'di ba? Po yan. Yung pangunahing, ako para sa akin yung pangunahing kritisismo sa K-12, ang pangako niyan, gagraduate ka ng grade 12, hindi ka nag-college, dapat employable ka na. Yes, pero ang katotohanan, hindi pa rin eh. 'Di ba? Hindi pa rin. Sabi ko kung makasabay yung graduate ng Ateneo, UP, De La Salle, di wala na yung graduate ng K-12. Well, yung skills ho kasi, kailangan yung skills na nakukuha mo bagay dun sa hinahanap na skills kung saan ka nag-aral. Dun mismo sa lugar, di ba? So yan po, yung coordination na yan, yung integration na yan, yung reformang yan, hindi naman ho yan bago sa mundo, pero bago po yan sa Pilipinas. Yung nais natin makita, itong mga employers, malinaw kung yung skills na hinahanap nila, yung mga naghahanap ng trabaho, at marami dyan, kabataan, malinaw rin kung yung skills na meron sila, at maaga pa lang, yung eskwelahan or yung training institution, alam na kaagad kung ano yung dapat ibigay para makuha yung tamang trabaho, no? So, in that case, sa totoo lang, pwede nang kasuhan yung kumpanyang yan, pero yung nais natin makita, yung paghahanap ng trabaho, base yan sa kakayanan mo. Hindi base sa kung anong meron ka o kung wala ka. Now, pagdating sa mga PWD, sa mga nakausap ko po at nakahalubilo, marami po sa kanila at may kakayanan, nais po talagang maging productive, no? Nais pong makatulong, no? Alam nila na syempre may mga konsiderasyon para sa kanilang kalagayan, pero at the end of the day, ang nais talaga nila makatulong at maging productive. So, trabaho, pagninegosyo, skills training, yan po yung pwede nating gawing focus sa mga kapatid nating PWD. Senator Bam Aquino, dahil overtime na po kami. Bilang panghuli po, Senator Bam, ayan, kausapin niyo po ating mahabayan. Bakit kayo? Bakit ikaw? Dapat bang maibalik sa Senado? Opo, unang-una, kay Deo at kay Elaine, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa DZRH. Mga kaibigan, kung naghahanap po kayo ng mga lingkod bayan na talagang maglilingkod, wala pong ibang agenda kung hindi ang pangailangan ng pamilyang Pilipino. Kung ano po yung kailangan ng inyong pamilya, yun po yung tututukan po namin. Pagbaba ng presyo, tulong sa edukasyon, paghahanap ng trabaho, tulong po sa mga nangangailangan nating mga mamamayan, yan po yung binibigyan pansin ni Senator Bam Aquino. Meron po tayong track record ng pagtulong, pwede nyo pong tingnan yan. Marami ho dyan, nais nating pagtibayin pa, gaya po ng batas para sa libreng kolehiyo. Palakasin pa, pondohan pa, paramihin pa yung nakikinabang dyan, at yung nais po nating itambal dyan, yung siguradong trabaho. Ngayon po, from the start to the end of this interview po, lagi pong pag-e-empleyo yung pinag-uusapan po natin kung paano tayo kikita para sa ating pamilya. Yan po yung tinututukan po ni Senator Bam. Sana po, wag niyong kakalimutan, ngayong Mayo, number 5 po sa balota, Senator Bam Aquino po. Mga kaibigan, former Senator Paulo Benigno Aquino IV, Senator Bam Aquino, re-electionist for Senator. Thank you, sir. Good morning. Good morning. And good luck. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Oras, Sister L, asan ka? Mayor siya na Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan, kahit walang pormaril si Deo, at kahit walang ira inyo pong pagputusan. Mayor Deo makalma ng porsyon. Mayor Deo lakay ang kanyang pangalan. Mayor Deo makalma ng porsyon. Kung kayo ay may tinatagong sikreto, sa kanyang bubwit ay mag-ingat tayo. Ang bubwit
sobrang chismoso. Ang bibig niya ay walang preno. Kahit saang lugar siya ay gumagana para mayroong i-chismis kay Deo. Deo Deo makalma inyong lingkod. May dede si Deo. Deo makalma pagtutusan nyo. Counted ba sa Comelec yan? Alam mo lang kay, buti pinlay mo ng buo. Bakit? Ire-record ko nga yan. Tapos, ayan, paradala natin si Chairman Boy George Garcia. Ayan. baka kailangan mo maglabas ng sose. Ganun ba? O nga, ano ha? Ano nga ba yung sose? Basta may expenditure yun. Sose tawag doon Lakay, di ba? Sose, ayan. Kasi kang parang nilabas ng Comelec Lakay, yung mga parang kahit pala na ikaw ay umurong sa kandidatura mo. Mag-file ka pa rin ng statement parang, of election expenses yata. Expenditure yun, Lakay. Expenditure. Sabi nito, dalawa to mali-mali, di alam yung ginasabi nila. Ay, Chairman George, ha? Ayan, balita ko, Justice Sam, ha? Ayan, mukhang habang nalalapit ang retirement ni Ombudsman Justice Sam Martires, ha? Abay, may mga lumulutan ng mga pangalang papalit sa kanya. At isa ay sino? Nalaki bigla yung mata ko. Lumalabas ang pangalan ng Comelec Chairman Boy George Erwin Garcia. Ay, talaga ba, Lakay? Wow. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Makalma. At saka isa pa, Justice, ha? Ayan, sino pa, Lakay? Basta yung pangalan ng Justice Secretary Boying Remulla. Talaga? Pero alam mo, Lakay, ito pala yung meaning ng SOSE. Ano? Statement of Contributions and Expenditures. Ayun, contribution pala yan. At hindi lang yan, ha? Abay, ayon sa ating bubit, Senator Jinky, according to my bubuit. Pati, tama ba, Apo Adrian, ha? Aba, pati si Angkol, ha? Executive Secretary Lucas Bersamin, nais ding maging ombudsman. Wow. Wala si Deo Makalma, kulang ang almusal ko. Oy, shoutout ko Lakay, naka-selfie at nanonood sa atin ang taga PCSO. Ayan, Sir Bong Ariola, isang magandang umaga sa iyo, Sir Bong, nakatutok sa kanyang opisina. At hello din, nanonood pala sa atin si Ma'am Ellen Folido. Ayan, hello Ma'am Ellen, good morning po. Ayan, nag-send siya ng meaning ng SOSE. Ang taga-sabi, ang tagal-tagal nyo. Ito yung meaning ng SOSE. Ayan, good morning, ma'am. Statement of Contributions and expenditures. Di, batiin na natin happy birthday. Sino yan? Si Jaime. Ayan. Jaime. Kuyang Jaime Olivares Jr. Oy, Kuyang Jaime, happy birthday, ha? Binabati ka na dating mong girlfriend, ha? Ayan, si ating Minda. Ayan. At binabati ka ng mga brethren sa TM Calo Masonic Class number 136. Alaba tayo dyan. At happy birthday din kay Oy Mista. Ayan, Mista Jingy Alano. Binabati ng mga Mista sa PMA Sandigan 82. Alaba tayo dyan, Mista Jingy. Happy birthday din kay si Mrs. Yolanda Baby ng Toyota Alabang. Ay, hello po. Happy birthday. Happy birthday po, ma'am. Kapangalan niya pala Mama ko, Lakay. Oo nga, yun na, nanay mo lang walang baby. Eto, may senior na baby pa. Parang si Boy Gonzales lang, Lakay. Ayan, oo nga, di tumatanda. Ayan. Forever baby. Binabati ni Bossing, Mr. Cesar Lee. Cesar Lee and si Sir Mike. Si Mike, good morning Joanne, Celine, at mga taga Toyota Alabang. Shout out sa inyo dyan. Happy birthday din kay Dayo Candelaria ng Toyota Silang Cavite. Ayan. Uy, si Paeng. Rafael Garcia, happy birthday, Paeng. Ayan, binabati ka ni Mika, ni Carl, ni Marco. Ayan, kulang-kulang pala ang mga ito.
At happy birthday din kay, belated happy birthday kay Noche Kakas. Nagpunta ka ba doon sa birthday niya? Hindi ako nakapunta. Hindi naman ako inimbitahan Hindi mo nag-imbitahan. Ayan. Happy birthday Noche Kakas. Raymond Taladro. Ayan. Felisa Arroyo. Ayan. Si Feli, ha? At saka si Emerson Mulieno, happy birthday. Uy, si Helen Advincula, birthday pala ngayon, ha? Hello po, Miss Helen, happy birthday. Si Ephraim Balingkongan, mula kay Ali Boy, ha? Ayan, nasa, ano ba si Ali? Nasa na ba kayo nyo? Nasa alam NGO ko lang kaya yan, NGO na ngayon si nasa Ali. UN pa ba yan? Ayan, UN ba? Ayan, at saka si Micaela Robitas, happy birthday. At ayon sa ating bubita Justice Sam Martires, ikaw ba, Justice, di ka ba pwedeng mag-recommenda kung sinong papalit sa'yo? Hindi yata. Oo, kasi baka merong may sabihin niya, bias na. Dahil, yes. Lalo appointee siya ng dating Pangulong Duterte. At pero ang ombudsman, isa sa mga napaka-powerful na position niya na Sister El sa gobyerno. Ha? At ayon na sa ating bubita Kuyang Wilfred Yu, ayan, pakibati rin happy birthday si Oba, o nga pala ha, most worshipful Tom Rentoy, ayan, happy birthday Kuyang. Mula kay Wilfred, mula kay Kuya Wilfred, ating Ani and Kuya Mark, ayan, happy birthday. Naku, Kuyang, sayang, ayan, Kuyang Nung Tapang, hindi kami naka-attend sa yung birthday celebration at birthday golf. Happy birthday, most worshipful sir. At bago ang report ni Manang Milky Rigunan, alam mo ba, Sister El? Oy, ungapal. Alam mo pala yung balita natin na yung last week mo? Ano meron doon? Ano nangyari? Si Judge at saka si Fiscal. Sayang ang karir ng mga ito. Alam mo pala si Judge, Sister L. Ano nangyari sa kanya, Lakay? Napasa pala sa shortlist ng mga candidate sa pagiging justice ng Court of Appeal sana. Talaga? Ibig sabihin magaling siya. Yes. Pagkatapos si Lady Fiscal naman ay nasa shortlist din. Candidate din sa pagiging judge. Ganda sana ng karera nila, Lakay. Yung mga ganyan naman, para mapabilang ka, ibig sabihin, meron kang dumaan ka na sa mga sa judicial interview, ganyan-ganyan. Ibig sabihin, magaling, Lakay. Magaling. Sayang kanilang mga career dahil malabo na dahil ano pala yung kanilang controversy sa kanilang illicit affair, Sister M. Nakarating na sa palasyo ng Malacanang. Mantakin mo. Grabe, layo nung... paano kasi pinubuit mo raw? So bago mo ibubuit, nakarating bago pa na ibubuit, Sister L. Nakarating na. Yung palang mister ni Lady Fiscal ay sumulat na, nag-file na ng complaint. Diretso. Nireklamo na sa Malacanang. Pati pa ganun mga love affair. Sa bagay kasi siguro dahil nalaman na may application for ano yun, Lakay? Para mapigilan niya. Pagiging judge. Alam na din ni Mrs. na nasa shortlist sila. Siyempre hindi yun papayag, Lakay, na kayo. At ayon sa ating bubita, Sister L, alam mo ba na kumpleto pala yung mga i-final na complaint nitong si Colonel? Alam mo yung may mga transcription pa, Sister L, ha? Oo, yung mga na-video, nakunan sa CCTV. Pero pagka ganun, wala ba siyang kasalanan? Wala bang lalabaging anti-cyber libel, mga tipong ganon? Kasi itinip niya yung mister niya, misis niya, tsaka lover. Kung CCTV sa bahay, Lakay, privacy naman nila. I mean, for security purposes ang CCTV, di ba? Tsaka tinatanggap na ngayon, Lakay, ang mga... As evidence yung mga ganyan. Yes, ang ebidensya yung mga ganyan. Sa bagay, nung paman, sabihin, not admissible as evidence, pero may weight, sabi nga nila. At ayon na sa ating bubita, Sister L, pati
ating mga conversation. Oo. Kasi palang CCTV na inilagay, Sister L, meron pang napipick up mga audio. Kaya nga Lakay, yun na yung bago na yun. Ganun yung ba? CCTV natin dito, alam ko. Kaya pagka may mga nagchichismisan dyan, huli kayo. Ayan, kaya pala iba dyan sa CR nag-chichismisan. Kasi wala CCTV. At ayon pa sa ating bubit, Sister L, nako, lupit nung isa sa mga transcript doon. Hindi na kami sabi ni Liv, hindi na kami nag-sex. Tagal na nagka-carnal knowledge na tama na mo yan, tama, wag mo na ikwento, kaya kayo na-film ko. At ayon pa sa ating bubita, Sister L, abay, mas maraming bilang daw ngayon ng mga OFW ay nasa may kayat na makisa sa unang internet voting sa bansa. O, di ba? Ayan. Internet voting. Oo. Pero mamaya na yung golfer at saka yung caddy. Ayan. Oo nga, yung kinukwento mo nung nakaraan. Nakakaloka yan. Kaya pala ang mga tunnel ngayon sa mga golf courses, may CCTV na. Yung mga blind spot, yung mga tipong pwedeng magtago. Naku, magalit sa atin ng mga nito, Tisoy, magalit ang mga golfer sa atin nito. Ayan, baka mamaya ay naroon silang payagan na mamiss nila lang mag-golf pa. Mag-golf ka. Gusto mo ikaw nilang paluin ko. Alamin mo natin, standby Edniel, standby Raymond Advaz Bal Gonzales. Ito muna report ng mga ng Milky, Ayan, mas maraming bilang ng mga OFWs inasa may kahit na makiisa sa unang internet voting sa bansa. Aris number 12, Milky Regunan, please kami na. Milky! Lakay at Sister L, dahil modern technology na ang gamit, inasang mataas na ang bilang na mga overseas Filipino workers na makakalahok sa kauna-unahan at makasaysayang internet voting sa bansa. Umaapela si OFW Party List Representative Marisa Magsino sa ating mga kababayan sa abroad na makiisa sa pagboto gamit ang electronic voting ngayong nalalapit na midterm elections. Ay kay Magsino, sa pamagitan ng internet voting, mas madali at mas maginhawa na makaboboto ang ating mga OFWs ng direkta kahit saan man sila daroon. Sa impormasyon mula sa COMELEC, handa na ang mekanismo para sa makasaysayang internet voting sa 77 foreign posts. Sa pamagitan nito, maaari ng bumoto ang overseas Filipino voters gamit ang tablets, laptops at mobile phones. Sabi ni Magsino, noong 2022 elections, 35.5% lamang ang registered overseas voters, kaya inihain niya ang Overseas Electronic Registration and Voting Act o House Bill 6770. Ang pre-voting enrollment period para sa mga rehistradong overseas voters ay mula March 10 hanggang May 7, 2025. Maaari mag-enroll gamit naman ng mga internet-capable devices, voting kiosk sa mga embahada at konsulado sa field, mobile, pre-voting enrollment na isasagawa ng mga embahada at konsulado. Samantala, ang voting period para sa mga overseas voters ay mula April 23 hanggang May 12, 2025. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Unas. Manang Milky, yes, ayan, tuloy ba ang investigasyon ng TRICOM sa mga vloggers? Tuloy-tuloy Lakay at this week merong nakaschedule uli na pagdinig dito sa kampanya laban sa fake news at syempre yung mga disinformation. Meron na nalalapit na ang eleksyon. Yes, Lakay. Meron na yatang hinuli ang CIDG. May kinukwento si Gerald Torre kanina sa 2x2. Yung sino ba? Lakay, ano apelyado niya? Sinampulan niya ito Sinampulan niya ito ni Gerald Torres kaya ang nagbigay din ng mensahe ang Young Guns, yung mga miyembro rin ng TRICOM na dapat meron talagang masampulan para talagang matakot sa pagpapakalat ng mga fake news at disinformation. Pero sa totoo lang, dapat ang gobyerno gumawa din ng paraan dyan ng batas na lahat ng mga walang silbi yung SIM card registration
dapat pagka dapat yung mga ganyan pagka bumibili ng SIM card o kaya yung mga bagong account ng FB, ayan dapat hinihingi yung tunay na pangalan tsaka litrato, ha? Diba Hindi aso, pusa. Hindi, tsaka diba naalala mo Lakay, yung dapat yung isang tao, isa lang ang Facebook account, hindi yung kung ano-ano yung Facebook account, tapos baliktad pa yung pangalan. Totoo yan. Ang problema, Sister Elia, nababanggit na ang Facebook, no? Ang sabi ng Facebook Philippines, last hearing, bawal daw silang umattend sa hearing, anumang hearing dito sa Pilipinas, dahil yan daw ang sabi ng kanilang abogado, kasi ang sabi mga foreign-based na social media platform. Huwag silang magnegosyo dito kung ayaw nilang sumunod sa mga patakaran natin. Oo. Alam mo naman, Lakay, ang mga Pinoy ay addict sa Facebook. Ayaw nilang umattend sa hearing. Oo nga. Okay, abangan na lang. Abangan na natin. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa'yo, Lakay, at Super L. Daming bayan. Ang Armed Forces of the Philippines naman, tiwalang profesional ang militar sa kabila ng panibagong panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang detalye balita mo, RH 52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, kumpiyansa ang militar na profesional ng hanay sa kabila ng panibago na namang panawagan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Reaksyon ito ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla sa pahayag ni Duterte sa Maisog Rally sa Cebu nito lamang Sabado ng gabi. Muli kasing kinalampag ng former president ng AFP at PNP na umaksyon para hindi umano humantong sa diktadurya ang Marcos Jr. admin. Pero sa panayan ng DZRH, sinabi ni Padilla na hindi sisirain ng militar ang tiwala ng publiko, batay na o bagay na lumitaw sa mga nakalipas na survey. Nakatuon naman ang atensyon ng AFP sa pagkasasaatas sa kanila ni PBBM na siguruhing maayos at mapayapa ang 2025 elections. Pakinggan natin si Colonel Padilla. Tiwala po kami na ang bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas is professional po. We are a professional organization. Through the years, pinakita po natin yan. Kung makita nyo po sa mga latest surveys that came out, continuous po na na-maintain po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang tiwala ng publiko. So napipakita po namin ang aming professionalism and that we are a united organization po. Samantala, kasadong magpulong ngayong umaga sina Defense Secretary Gilbert Chodoro at Japanese Defense Minister Nakatani Gen. Kabilang sa kanilang mga pag-uusapan ay ang pagpapaigting sa kooperasyon at regional security issues dito sa ating lugar. Kahapon, binisita ng dalawang opisyal ang ilang key military facilities sa Luzon, gaya ng Basa Air Base sa Pampanga at itong Wallace Air Station sa La Union, kung saan nakatayo ngayon ang isa sa mga radar ng Philippine Air Force na galing sa Japan. Ito sa Edniel Rosa. Nag-uulat niya sa Lakay. Baba, Air Force Base yung mga pinuntahan nila. Mukhang bebentan tayo ng mga bagong fighter jets ng Japan, ha? Ayan, kapalit ng tora-tora nila. Ayan, mas magaling pa doon sa mga fighter jets ng US. Tingnan natin. Lakay yung mga fighter jet na under procurement na at ongoing yung process, tayo nasa, kung di ako nagkakamali, Lakay, South Korea pa rin sa ating source. Pero yung tulong ng Japan in particular, dyan sa La Union, in particular, Lakay, yung Wallace Air Station, mayroon dyan malaking bilog na parang building. Yan yung radar na ginagamit ng Air Force para makita, mamonitor yung mga barko doon sa West Philippine Sea. Kahit hindi tayo kailangan magpadala ng sarili nating Navy ship. Talaga? At aerial vessels, namamonitor natin dahil nga dito sa radar system na bigay ng Japan, Lakay. Kung di ako nagkakamali, ongoing at may mga papunta pa dito sa ating bansa, Lakay. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Giselle. Maraming salamat, Edniel Parosa. Standby, Giselle. Standby, Val Gonzales. Standby, Miss Sofia Gans. Sa ating Your Business is Our Business. Daming Pero Lakay, basahin ko muna to kasi kagagaling lang dito pero may sinasabi. Ano sinasabi pa? Sabi ni dating Senator Bam Aquino na bigyan ang solo parents ng dagdag na 2,000 pisong buwan ng pabaon para sa bawat anak nila na nag-aaral. Ayon kay Senator Bam, makatutulong ang ayudang ito para mapagaan ang pasani ng solo parents na walang katuwang sa pagpapaaral at pagtugon sa pangangailangan ng anak. Dagdag ni Aquino, malaking bagay ang 2,000 pisong
pisong dagdag na tulong para panggasto sa pamasahe, baon, project at iba pang pangangailangan sa school ng mga bata o ng mga anak ng solo parents. Ang nasabing halaga ay hiwalay pa sa buwan ng subsidiya na 1,000 piso na binibigay sa solo parents sa ilalim ng Republic Act 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act. Kapag muling mahalal na senador, balak ni Aquino na palawakin pa ang libreng kolehiyo at tiyaking nakikinabang ang mga estudyante sa libreng pabao na nakapaloob sa batas. Isusulong din ni Aquino ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino, kabilang na dyan ang mga out-of-school youth. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Sister L. At binabatan si Ramil Tisoy Oliveros. Ay bossing Claro Arellano, good morning. At siyempre binabati natin si Kong GP Padiernos. Ay, Hi, Kong GP, good morning. Oy, na-miss ko na to si Kong GP. Di ba nagpapakita? Hindi Ayan, na nagpapakita. Si AJ. Ayan. Si Kong Ninong. Ay, si Attorney JP. Rory, ayan. Attorney Rory Padiernos, good morning. Ayan. Good morning. At kumusta naman pag-iikot natin? Ang GP party list. Yes. Pero ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, may panawagan po sa mga mahilig sa photography, ha? Abay, ang PAGCOR ay muling nag-aanyaya sa kanilang para sa mga amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Infrastructure naman ngayon, Sister L. Last year para sa mga farmers. Yes. Ayan. Pornal na pong binuksan ang photo contest nitong February 1, 2025. Hudyat na maaari nang magsumite ng mga entries ang mga interesadong photographers. Bukas po ang competition sa lahat ng mga amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, layo ng photo contest ngayong taon na ipakita ang malagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ating ekonomiya. At maaari magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 categories. Ayan yung conventional, mobile at drone. Parang gusto kong sumali dun sa mobile. Sa drone? Akala ko sa drone. Wala akong drone lakay Pahingin mo na ako pambili. 8 grand winners ang pipili ng PAGCOR sa bawat category. At ang entries ay tatanggapin hanggang July 31, 2025. Para sa ibang detalye, ayan, mag-log-on lamang sa www.pagcor.ph/photocon2025/index.php. Ayan, PAGCOR po yan. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:52. Ako ang report ni Raymond. Happy birthday muna kay Kuyang Engineer Matias Malenab, ang Regional Director ng DPWH Region 2. Ayan. Senior ka na pala Kuyang Engineer Matias. Ayan. Binabati ni Kuyang Doming de Asis. Ayan. Babahado ng Emperador mamaya. At meron pang pinapaitan. Wow, sarap. Happy birthday din kay Rodelito Budega Fuentes ng Angon Rizal. Pagbati mula kay Cesar Bautista. At binabati natin si Konsehal Sani Natanawan diyan sa Tanawan, Batangas, at si Mayor Sani Colliantes, si Rodel Cantos at Robert Robles. Good morning, kabayan. Ano report ni Raymond? Akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magiging diktador. Si Pangulong Bongbong Marcos, tinabla naman niya ni Senate President Cheese Escudero. Report mula kay RH28, Raymond Paas. Lakay Raymond. Wala daw batayan ang mga akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magiging diktador si Pangulong Bongbong Marcos gaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ang deklarasyon ni Senate President Francis Jesus Escudero dahil napaka-inconsistent ang mga pahayag umalito ng dating Pangulo. Dahil sa mga una nitong pahayag na isang mahinang klaseng leader
itong si Pangulong Bongbong Marcos at ngayon papaano ngayon magiging diktador. Napakalaki itong kabaligtaran at walang katotohanan. Paliwanag ng Pangulo ng Senado ay magit isang dekada na niyang kakilala ang Pangulo at magit isang taon na niyang nakatrabaho. At kaya masasabi niya na walang batayan ang akusasyon ng dating Pangulo, lalo kung ang pagbabatayan ay ang ugali, pananaw at pagtatrabaho ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Raymond. Eto naman, Lakay, ang generative AI. Oh, teka muna, bati mo natin to. Baka di magpainom to, ha? Sino yan? Si Engineer Ronela Tan, ang director ng DPWH Region 1. Abay, binabati ang kanyang dating girlfriend, doktora. Yes, Doktora Helen Tan. Yes, Doktora Governor Angelina Jolie Tan. Ayan. Helen Tan. Akala ka dadugtungan mo na naman eh. Hindi na. Samantala, Lakay, sa balitang negosyo, generative AI gagamitin na rin ng isang malaking telco company. Gagamit na rin sila ng artificial intelligence. Ang report mula kay Miss Sofia Gansa. Sofia. Inanunsyo ng Globe Telecom na gagamit ito ng Generative Artificial Intelligence o GenAI upang matugunan ang pabago-bagong pangangailangan ng kanilang customers. Ayon kay Anton Bonifacio, ang Chief AI Officer ng Globe, ito ay pagsisikap ng telco company na pahusayin ang operational processes at mga serbisyo na kanilang binibigay. Para sa customer service, pinaplano ng Globe na gumamit ng AI models na nakakaintindi ng Tagalog upang mas maayos na tumugon sa mga katanungan ng customers. Ginagamit naman ng GCash, ang financial services arm ng Globe, ang AI para sa automated credit scoring na nagbibigay daan sa mas mabilis na pag-aproba sa loans ng mga customers. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontradolyar noong February 21 sa 57 pesos at 94 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia. Good morning. Mr. Michael is my guy. Hi, Sir MG. Ayan, nagbukas na Kamusta ang dollar natin ngayon? 57 pesos and 90 centavos. Bumabala ka. Nung nakaraan, 58. Dapat na, pala, inilabas ko na yung bigay mo. Opening pa lang naman yan. Monday. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. It's a Monday. Trabaho. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister Elaine Api. Stay safe everyone. God bless po. DZRH sa Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Oras ganap na alas 10:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO